ayun, pasok na tayo dito sa basic specs po ng Dominar 400. So, a 400cc bike, actually 373cc bike, pero in-update na nila ngayon 2020 at nakalagay na sa ORCR ay 400cc na po. So, pwede nyo nang dalhin to sa expressway nang walang problema. Hindi nyo na ipapalit pa sa LTO. So, price point po pala niya ay nasa 175,000 SRP. So, yun po sa review natin. Master, may kinood po yung mga aso natin dito for this awesome review. So, unang tingin nyo pa lang, machong-macho talaga yung forma nito, Medyo malakas yung datingan, lalo na itong metallic glacier blue na kulay niya. So, makita, litaw na litaw kung nandiyan po kayo sa highway. Ang Dominar 400 ay equipped ng twin-channel ABS, front and rear disc brake, 373 liquid-cooled engine, single cylinder and single overhead cam, na gumagawa ng 34.52 horsepower and 35 Nm of torque. So ayon po sa mga na-research ko po, ang bigat po daw ng bike na to ay umaabot ng 187 kilograms. Net weight pa niya ata yun without full tank siguro. So medyo po may kabigatan siya na onte. Kung baguhan pa lang kayo at ito yung unang-unang 400cc o sasabihin na natin big bike category po natin na kukunin, tama lang yung bigat niya kung nasanay na kayo sa mga sport bike na NS160 or FZ o yung So itong Dominar 400 isa na naman produkto ng Bajaj with partnership of Kawasaki. Don't ever forget that. So the Bajaj Dominar is a naked sport motorcycle, pero yung iba nga sinasabi cruiser daw siya Kumbaga parang combination siya ng naked sport bike at saka isang cruiser. Kaya tawag sa kanya ang power cruiser daw. So ito po, yung Dominar, na tinatawag ng iba, equipped with full LED light system, front and rear. So mamaya papakita ko po to. Huwag natin kalimutan, the Dominar 400 is equipped with a slipper clutch assist system. So basically, ang dali na lang po mag-shifting nito to a higher gear and to a lower gear. Hindi na po kayo kakadjut bigla na ganun. So liquid cooled, may radiator po siya at saka telescopic forks. Hindi pa siya upside down fork, pero okay na po siya para sa akin on my experiences. Monoshock pala dito sa likod. Hindi siya matagtag, as in malambot yung shock niya, Hindi ko pa na-try na may angkas dito, pero sabi daw nila medyo konti lang daw yung clearance dito, tumatama. Pero wala naman na halos issue doon. I-adjust nyo naman yung shock So dahil nga may slipper clutch na to si Dominar 400, lambot na lang. Equipped with passing light. Ito, high beam and low beam. Dito po yung signal lights. Yan. At ito, engine kill switch. Then the starting button right here. At dito, cruising light ata to. Ito yung alam ko pwede nyo kasi ipagsabay ito Kunwari pag ino nyo dito yung cruising light, tapos i-high beam nyo, sabay sila bubukas. So full LED display. Nakikita nyo na po dyan yung odometer nyo from trip 1 to trip 2. Fuel gauge, the time, pwede nyo po ma-set yan. Dito nyo lang po pipidutin sa mode, tapos set. So may indicator po siya ng neutral. Sadly, karamihan ng mga big bike ngayon may gear indicator na, pero no problema, kapakapaan na lang po tayo dito mga lods. So kung meron dito LED display, meron din po dito. Ito po dito yung Bajaj logo, battery, engine oil, side stand, at ito pa yung sinasabi ko, yung ABS. At equipped with 13 liters fuel tank. So sulit na po kayo kung maglo-long ride kayo. At ayun, ito sinasabi ko, malambot, lapad, komportable. Siya nga pala guys, yung height ko pala 5'7" na po. At kung makikita nyo po dito, upright position po yung pag-upo dito sa motor. Komportable, as you can see, nalalapat ko po yung paa ko. So, suitable for every kind of ride. 150/17, tapos sa harapan 120/17. Pero po, dito po sa likod, pwede pa paabutin hanggang 160 yata to 180. Depende po sa inyo, pero magdadagdag lang yung sa fuel consumption nyo. Kasi para sa akin, stock tires okay siya. Ang dali lang i-banking, tapos madali lang i-maniobra dito sa traffic o sa amin. So
Sa base po sa experience ko, kung ito ang naiisipan yung kunin na bike, go na kayo. Sulit na sulit po sa ating budget. Expressway legality, twin channel ABS, full LED lights, slipper clutch. So nandito na po yung comfort at ang hinahanap niyo pong power sa bike na to. Bali, nabili ko po itong motor na to sa Wheeltech dito po sa Cainta. Shoutout po kay Marky Kawasaki from Cainta. Ito po, tingnan nyo na lang po yung nakalagay dyan sa screen. So guys, bago po magtapos yung vlog natin ngayon, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. And I will see you in the next video, in our next ride. Ride safe po tayo mga lods. Bye-bye.